So mainunawa ang pagpapala ng Panginoon. Bago ako mag-umpisa, paki-like lang po at paki-subscribe na rin. Thank you so much. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos pagkat siya'y mabuti, wagas ang kanyang pag-ibig at nananatili. Bagong taon, tayo magbagong buhay. Sinasabi natin yan palagi after New Year's Day. Kung gusto talaga nating magbagong buhay, mag-umpisa tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At of course, mag-umpisa tayo sa pagsisimba at magsimba palagi. Kasama iyan sa ating pagbabagong buhay. Maraming verses na matatagpuan tayo sa Biblia na powerful, makatutulong talaga sa atin upang magbago. 2 Corinthians 5 verse 17 nasusulat na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. So ang unang gagawin natin sa ating pagbabagong buhay, makipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 5 verse 14 to 15 nasusulat na si Kristo namatay para sa lahat. At dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay, meaning patay na sa kasalanan. Sinabi ni St. Paul na si Kristo namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus, ito'y upang talikdan na natin ng lubos ang kasalanan, ang ating bad habits, ang masasamang gawain at mga walang kabuluhang pamumuhay. At sa muling pagkabuhay ng Panginoon upang tayo ay makapamuhay sa isang bagong pamumuhay. Sa ating pagbabagong buhay kay Kristo, sundin natin ang payo ni St. Paul. Sa Ephesians chapter 4, sinabi ni St. Paul na iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat magita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Sinabi ni St. Paul na itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan, ang katawan ni Kristo. Sinabi ni St. Paul, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ng diablo. Sinabi pa ni St. Paul na alasin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip ay maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. At sa ating pagbabagong buhay, alalahanin din natin ang utos ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa. Sundin natin ang batas ng Diyos sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang dulot sa tao ay bagong buhay.